Sabi ng kaibigan mo, lahat daw mali ang mundo. Tawa ng tawa sa pwesto ko, pero tingnan mo, masaya pa ako. Lumaraw siya pa, pero ako ang bida rito sa saliw ng hamon. Siya ang komentaryo, ako yung palabas. Kung siya ay palad, ako yung buhit na matalas. Bakit ba lagi? Magandang hapon sa ating lahat, mga kababayan kong Palawenyo maging sa buong universe. Welcome po tayong lahat na subaybayan ang programang hitik sa impormasyon, ang isyong panlipunan, balita at komentaryo dito lamang sa Bigwas News Philippines. Ng bawat litanya, pero sa salamin ko lang nakikita kung gaano ako kumikina. Sa bawat palalait na Samahan ho ninyo ako sa loob na isang oras sa pagtatanghal. Maghahatid ho tayo ng balita at paalala sa mga kababayan natin na nagmamalasakit sa sambayan ng Pilipino. Trabaho lang, walang personalan. kung di mo trip ang buhay ko, di kita gusto. Ginawa mong Ang headline natin ngayong hapon, mga kaibigan at mga kababayan ko, ay mangungutang na naman ng 3.3 trillion pesos ang Marcos administration sa darating na 2027. At para ay tugunan di umuno ang pangangailangan ng gobyerno at pasiglahin ang ekonomiya. yan ang gasolina ko. Mas lalakasan ko pa tong sigaw ko. Yeah. Ang rate ng gross borrowing ng Pilipinas ay nasa 21% na mas mataas kumpara noong 2026 na meron lamang 2.73 trillion. Ngayon ho, hindi pa ho natatapos ang 2026 ay meron pa ho tayong mga uutangin. Uutangin ho mga kaibigan sapagkat hindi ho nakasasapat yun hong budget para ho matustusan at suportahan ang ekonomiya at mga pangunahing serbisyo ng ating bansa. At ito ho mga kaibigan gagamitin ho yung alamin ho nga natin yung saan ba gagamitin yung 3.3 na sabihin ho natin napupundahan yung mga kakulangan ng pambansang budget at yung iba pang bahagi nito ay nakalaan saan ho nakalaan sana hindi ho nakalaan yan sa bulsa o kaya sa maleta sa pagbabayad ng alin ng mga mga kalaban sa gobyerno para ika nga ay tumahimik o kaya naman yung sinasabi ng refinancing ika nga ay pag-finance muli ng mga umiiral na obligasyon ng pamahalaan. Yan. Ito ho itinakda ho. Hindi pa tayo dumarating doon sa 2027 nakaungaong na ho itong ito hong 3.3 billion o trillion na uutangin. Hindi ho, kaya ngayon hong taon na ito ho, itong 2026 pa lang ho, meron hong itinakdang 7.2 trillion na yung panukalang budget ho dito sa national budget para sa 2027 na nagkataon na taon ho sa mga ito ho ay itinaon para ho sa mga prioridad at programa na inaasang susuporta sa ekonomiya at mga pangunahing serbisyo sapagkat
Itong 2026 nga ho mga kaibigan ay uutang naman ang gobyerno ng 1.7 trillion. Gaya ho ng nasabi natin para din punan di umano. Punan na naman, puro kasi puno. Yung mga kulang sa 2027 national budget sa susunod na taon. Ibig sabihin, kung merong matitira ho dito, ay talaga namang gagamitin pa rin sa sunod na taon. Ayon ho dito kay Acting Budget Secretary mga kaibigan, itong si Secretary Kim Robert De Leon ay nasa 5.2 trillion lamang ang inaasahang kita ng gobyerno. Saan ho manggagaling tong kita? Aalamin ho natin yan mamaya mga kaibigan, na habang ang aktual na gastusin ho ng pamahalaan na tinatayang umaabot ho sa 6.9 trillion. Ang ibig ho sabihin ay short ho ang gobyerno ng 1.7 trillion pesos kung uutang o kaya ay para punan ho yung 7.2 trillion na budget. Kung ang uutangin ay kukunin ho mula ho dito sa mga lokal na nagpapautang o mga banking institution, ito ho local na dito sa utang ho natin sa mga lokal na mga bangko. Mga kaibigan, eto dito ho tayo dapat ho tayo maging mapanuri mga kaibigan, sapagkat sa 2027 hindi 7.2 trillion ang utangin kundi 3.3 trillion trillion, at ito ho talaga namang itinakda na. At hindi pa ho tayo magtataka sa dami ho ng dami-dami kinokolekta ho nating buwis, pati na nga ginagamit na hangin may buwis ho yan. Ikaw nga lang may pabulkanize, may bayad ho yan, at ayan ho ay may buwis din. Yung paggamit ho natin ng tubig yung ating mga inom, pinanghuhugas ng ating mga sasakyan at maging yung panghugas ng plato, may buwis din ho yun. Yun ho ating tinatapakan, maging yung mga kakalsadahan meron ho road users tax ho yan. Lahat kumbaga talaga sandamakmak ho na nga pagbubuwis yung kinakaltas ho sa atin, lalong-lalo kapag ikay trabaho, kahit hindi ka nga nagtatrabaho, pagka ikay bumibili ng mga pangangailangan o materialis o pagkain man lang, may buwis ho yan. Kaya ho, ang ibig lamang sabihin mga kaibigan, malaki ho ang ginagastos ng gobyerno kaysa kita o koleksyon. Yun ho ang katotohanan ho diyan, kaya malaki ho yung ating deficit. Ang tanong kung bakit gagastos ng sobra-sobra at hindi sapat, hindi nga ho sapat hindi ho sapat yung ating koleksyon. Hindi nga makapag-break even ho yung ating ginagasyo kaysa yung kita ho natin kaysa ginagastos. Mas talagang malaki yung ginagastos kaysa kita. Kahit na yung mga kita ng mga government controlled corporation. Yan ho. Bakit nga ba saan ba napupunta? Halimbawa lang ho. Kukuha tayo ng isang halimbawa, saan ho ba napupunta yung pera? Dito ho yung 1.337 billion 493 billion assistance ho. Para ho sa LGU. Yung LGU ho, kumikita ho ito Ito pa ho nagbibigay pa ho ito sa national government ho ng budget pagkatapos bakit ho ba nagiging short pa ho? Sapagkat alam ho ninyo mga kaibigan, kaya ho yan problema ho dito, yung pag-manage ho ng pera ho. Diyan ho sa Department of Budget and Management, diyan ho. Dito ho tayo nagkakaprograma sapagkat dito pa lang ho sa mga programang ito, lalo na yung mga confidential funds na ito, yung intelligence fund, dito pa lang kay President Bongbong Marcos 4.56 billion ang nilalamon ho nito sa confidential fund ito ho yata, saan ho ba ginagamit ito mga confidential fund? Pambayad ho ba dito sa mga ito? Doon sa mga kalaban? Para tiktikan kung sino yung mga kalaban? Pambayad ba ito sa mga sa mga trolls? Ito ho binababayad ho dito. Kalaki-laki ho babilyones ho ito ito sa first time in history. First time in history. Ito hong ating dating Department of Justice.
yung dating Department of Justice, si Secretary Boying Rimulya, ay talaga naman talagang umaatikabo yung 1.5 billion aba. Ang sabi nga ho nito ng si Congressman Erese, talaga naman ay kainaman ho eh. First time daw sa history daw ng Pilipinas ngayon lamang nagkaroon ng confidential fund ang Secretary of Justice. Saan mo ba gagamitin naman, are? Ay pambili ho ba ng coupon ba ito? Pambili ho ba ito ng mga office supplies? Itong dito sa Department of Justice, pambihira. Meron naman hong budget ho dito pampasweldo eh. Pero ho doon sa sa paniniktik, pag i-imbestiga, pambihira ang buhay, are. Ngayon lamang daw ho nangyari ito. Ngayon lang nangyari, nagkaroon ho ng budget na confidence. Ay talaga namang talamak na talaga. Paanong hindi ho tayo mas magkaka-short ho dito? Sa ng budget ho natin. Paanong hindi masushort? Pambihira. Kung saan sana napupunta itong yung buwis ng bayan eh. Na ginagamit ho dito eh. Na wala namang hindi naman kailangan na ito punduhan. Bakit nagkakaroon? Sapagkat hindi na makapalag itong ating chief executive. Sige, papalag ka pa. Ang dami mong anomalya. Kaya lahat ng luho nito binibigay. Lahat ng gusto nito binibigay. Anong katunayan? Nung ito'y maitalaga ng Department of Justice eh. Talagang humakot na ito ng 1.5 billion na confidential and intelligence fund. Saan ho naman niya gagamitin ito? Hindi lang ho, pagka hindi ito mabagbigyan, ay aalma ito. Ito ho, ay sumunod ho niya gusto ko maging ombudsman eh. Sige, para yung president, pagka yan merong luluko-luko sa iyo ako nang bahal dito, ako nang magkakaso dito sa mga ito. Ako ho, gagawin mo lang panabak pantabak. Tatabakin ko itong mga kalaban ng administrasyon mo. Sige, ilagay mo ako diyan sa ombudsman. Ngayon tatargetin ko naman yung Department of Justice kapag nagretiro itong secretary dito sa Supreme Court. Pag yan ay magretiro, itatargetin ko sa Supreme Court at talaga namang lahat yan isasagasaan ko na. Kaya nga ho hindi makapalagi. Kaya itong gobyerno nasasalaula itong ating kapirahan yung buwis ng bayan. Kawawa yung mga nagbubuwis ho dito. Saan ho ba nga napupunta? Dapat ba tayong magtaka, mga kaibigan ko? Yun ho, kinukolekta ng gobyerno nakapagtataka kung bakit nagagawa pa nilang umutang, magbenta. Wala man ho tayong nakikitang maayos na serbisyo ho para sa sambayan ng Pilipino. Sige nga, magsabi nga ho kayo dito sa palatuntunang ito. May nakikita na ho ba kayo o kaya naman na inabasa na ho ba ninyo? Na sa araw-araw ho nating pagtatrabaho, may nakita na ho ba kayong maayos na serbisyo? Ang nakita ho natin yung nakawad sa gobyerno. Yan ho ating laging nababasa eh. Yan lagi ang hindi talagang kumukupas eh. Yun ho nating nakikita isuhulan ho eh. Susuhulan mo yung mga ikang lumalaban sa iyo para kumampi sa iyo. Suhulan mo. Anong nangyari doon sa 4 na dating sundalo? Nasuhulan. 25 milyones lang yata yun ayos. Eto ho nga, 2 senador pa ho, nakakasuhan. Kita mo, biglang lumukso sa kabilang bakod. Ito isuhul eh. Pag hindi kita nakuha sa suhul di tatakutin kita, ikay sa kakasuhan ko. Kapag ikay matitigas ang ulo, andyan si Busby. Sige. Hindi kayo uobra sa amin. Itong bagong liderato ng Senado. Huwag kayong hara sa amin daanan ay talagang kayo ay masasagasaan namin. Ito ho. Ay kung ikaw huwi talagang araw-araw ho na nagtatrabaho. Ikaw ho ikinakaltasan ho ng buwis. Buwan-buwan ho yan, may kaltas ho sa iyo eh.
Lalo na kung ikaw ho merong trabaho, merong tax ho yan sa sweldo. Kapag ikaw ho ay mayroong binibili sa tindahan o sa lahat na sa grocery, okay, magsha-shopping ka meron din hong tax ho yan sa mga binibili mo. Yun yung sa mga nagninegosyo. Kahit na ikaw nagtitinda ho ng quick lang diyan sa daan pupunta ka ng barangay at kukuha ko ng permit. Di may tax din ho. Ikaw nga mag-drive ng iyong sasakyan at dadaan ka sa kalsada. Mayroon users tax din ho yan. Paano hindi sahim papawin? May tax din ho wala kang susulingan ho din kundi lahat yan talagang binabalot ho. Talagang yan binabalot ng mga taxes na yan. Paano ngayon yan? Ano ho, meron ho ba kayong nakikitang asenso? May narinig na ho ba kayo na meron hong ikangay mga pagbabago? May nakita ka pagbabago sa serbisyo? Wala ho ano ho nangyayari? Tumaaso ang krimen. Marami na ho nagtitinda ng shabu. Meron na ho tanghaling tapat talaga naman may krimen pabihira. Andyan na ho mga holdapan diyan na ho ikangay dumami adik. Pagkatapos yung bang nakawan sa gobyerno talagang pangiti-ngiti lang yung mga magnanakaw yung mga lupin. Samantalang yung ngayon nagbubulgar kagaya ni Hong Juan 2 linggo lang ang nakaupo itong DOH secretary si Pujalte. Dito lang tayo. Itong si Pujalte tinanggal kaagad tinanggal, pinalitan kaagad. Bakit ho tinanggal? Itong si Pujalte. 2 linggo pa lang naging DOH secretary. Sabi ho pirmahan mo ito. Itong ilang bilyon ho ba ito? Tingnan ko nga itong aking lista kung ilang bilyon ba itong pinapipirmahan na ito at hindi kayo nagkasundo hindi nagkasundo sa pirmahan sapagkat itong si Pujalte ikangay aalamin laang niya kung magkano ho yung yung para ho diyan sa panggamot ho sa tuberculosis. Meron ho ano ba yon? Ganun ba? Billion din ho ang involved ho dito na ang sabi nga ho doon sa report pabihira naman garapalan na ho ito garapalan na ito sapagkat ang sabi ho kasi dito ayan ho doon sa ulat ang sabi ho kailangan ko muna yung pag-aralan ito at bubusisiin ko alamin ko muna itong budget na ito na aking pipirmahan kung magkano itong bilyones ho ito ito ho ay pera ho ng taong bayan at hindi ito basta-basta ho basta pipirmahan ko na lamang ng pagayon-gayon sabi nga ditong si ano ho anong gusto pang ano ba ang ibig mong sabihin dito anong ibig mong sabihin pag-aaralan mo para malalaman mo po kung ano ho ang kung ano ho ang laman ho diyan kung ano baka mamayan meron hong may hokus-pokus may hokus-pokus ho diyan sa inyong diyan ho sa yung procurement na yan para panggamot ho sa mga TB kailangan ko munang pag-aralan anong ginawa anong aral si baka na ngayon din eto ho tinanggal matapos na hindi agad na pirmahan ang mahigit sa 3 bilyon ho 3 bilyon ho itong tuberculosis medicine dahil kanya pa itong bubusisiin at basahin yung procurement nito itanggal ka mag-iimbestiga pa yata at baka gusto pang malaman kung baka may anomalya dito isa mga ano ho yan ayun ho ang ating napapansin ho kung meron ho ba tayong naririnig na bago ho sa ating pandinig o kaya bago sa mga balita na meron ho magandang naidudulot na serbisyo para sa atin ang naririnig natin nakawan pag nanakaw ho ang nandito
Kulimbat dito, kulimbat doon, kahit ano kulimbat na eh. O kulimbat sa pera. Lahat, pati ba naman yung katotohanan kukulimbatin pa na yung kagaya ng isang undersecretary ho ng Department of Health. Itong si Murillo. Ang sabi ho ay isinumbong ho niya yung anomalya ho doon sa truck, yung truck baga. Kompleto ho yun na meron ng ECG. Kung kumbaga yung ika nga sasakyan na kompleto ho ng mga medical equipment. 25% lang daw ho yung nagastos ho doon, yung iba ho hindi na lumitaw. Nung i-report dito sa Malacanang, akala siguro nitong si Undersecretary Murillo ay siya ikakampihan ng Malacanang. Aba itinanggal. Sige nga. Pangalawa na ito si Puhalte. Itong si Puhalte, pipirma na lang at titingnan lang yung procurement nito kung makatarungan ba itong 3 bilyon na ito ng mga medisina para panggamot sa tuberculosis. Tinanggal yan ho yan ho ba yung magandang balita? Yan ho ba yung ginagamit ho natin na pundo ho diyan? Yung 3 bilyon, saan ba lang gagaling yung pera na yan? Di galing ho sa buwis ng taong bayan. Patuloy ho ang koleksyon ng tuloy-tuloy ho ang koleksyon ng buwis sa taong bayan Kaya ho, ano ho ini-expect ko naman natin, inaasahan ho natin, tayo ho mga ika nga ay mga nagbabayad ho ng buwis. Ano ho bang ating inaasahan? Simple lang yung ating inaasahan makita ho natin, maramdaman ho natin kung saan ho napunta yung ating mga buwis. Yung ating may nakita na ho ba tayong may maayos na mga kakalsadahan? Dito nga lang sa EDSA. Yung EDSA lamang ilang linggo lang yung ginawa pagkatapos nung dumaan itong si Luis at saka itong si Maymay. Ito yata mag-girlfriend itong dalawang ito sapagkat nung si Luis lalaki ho are. Itong si Maymay ay babae. Ay siguro ito nagpiesta diyan sa EDSA. Nabakbak yung asfalto. Ang nagalit itong si Secretary Vince Dizon ng DPWH. Paano ba itong mag-girlfriend ba itong bagyo na are? Nagsipagsayawan dito sa EDSA at nangabakbak itong asfalto. Yun ho bang naasa yung makagandang kakalsada? O kaya naman nakita mo pambihira kaganda-ganda yung pagkakasimento at makapal katibay-tibay kamukat-mukat mo pagdating ng December ay talaga namang binubungkal na naman. Binubungkal na naman Bakit ito binubungkal? Kasi ho mayroong budget ho diyan para ho sa taon na ito. Sa susunod na taon may budget ho uli iyan. Para sa maintenance. Kaya nga bubungkalin ho natin, kaya ang pagbungkal ho natin diyan sa mga kakalsada, hindi ho tuloy-tuloy. Kumbaga patsi-patsi. Pagkatapos i-report ho natin na rehabilitate na po ito bayad kompleto ka, milyones, bilyones daw ang pondo ho diyan. Saan ho napupunta yung iba riyan? Di sa kickback. Hindi ho ba? Sa ano pa lang ho tayo? Diyan pa lang ho tayo sa mga kakalsada na ho yan yung kakalsadahan natin na sinasabi saan pa ba tayo pupunta? Sa mga ospital. Sa mga ospital pa lamang tayo nga ho nagpapasalamat nga ho sa zero billing Pero yung ating pagpasalamat medyo yata ampaw. Medyo yata ampaw Bakit mas malaki yung gastos diyan sa pagpapalaboratory. Pambihirang buhay ito. Ano ho yung laboratory ho diyan? Bawat isa. Halimbawa sa lab chem ka ng dugo, 700 ka agad yan Tumataginting ho yan. Kung meron kang 4. Walang hiya. Bukod ho diyan, wala pa hong wala pa hong 3,000 na kaagad yung mahigit 3,000 ka na kaagad yung 4 na lamang na item ho diyan sa pagpalaboratory. Halimbawa sa dugo, sa ihi mo, yun. Sa sugar, yan ho. Ano pa yung creatinine, sinasabi pa rin creat na tinin na yan. Talaga namang yun nga lang yung aking apo sa pamangkin
ay natulog lamang na dalawang na natulog sa ospital diyan sa Quezon City General Hospital. Aba, ay nakailan ho yung ano, yung laboratory, abay nakaapat eh. Oh, pagkatapos ho diyan eh, yung gamot ho ay wala pa hong gamot sa diyan ho sa mga diyan sa ospital sa loob. Kahit na nga ho yung paracetamol ay wala ho eh. Ang meron lang hiya diyan eh, yung ano yung baga, yung pang mga lampin. Yung mga lampin ho, hindi talaga ho nawawala ho yan, yung pang matandang lampin. Yan ho eh talagang ano, libre ho yan. At saka yung yung pandextrose pa eh, bibili ka ho sa labas eh. Ayun lang ho nga hindi ho libre ho diyan, yung pantusok. Yung pantusok. Pero yung talagang dextrose, yung tubig, ay bibilhin mo sa labas din yan sa mga butika sapagkat yun ho nga yung mga doktor naman ho diyan pag nagresita ho yan meron naman ho talagang ano yan. Meron ho commission ho diyan sa mga gamot na kanilang nire-reseta at rekomendasyon. Wag niyo sabihin wag niyo hindi totoo yan. Yung aking pinsan, naging secretary ng Department of Health, itong si dating Hilarion Ramiro. Meron din ho yan. May-ari din yan ng Ramiro General Hospital diyan ho sa ano. Diyan ho sa Usami City ho. Wag niyo na nga akong bubulan sapagkat alam ko ho yan yung mga doktor meron ho mga ahente diyan, may mga bugaw ng mga pharmaceuticals. Kakausapin ho yung doktor. Pag sinabi ho ng yung bugaw, Dok, ito yung gamot na ano, meron ka ditong 3%, lahat sa mga benta ko dito may 3% ka. Yan. Siyempre naman ikaw man si doktor wala ka namang gagawin kundi magresita may kikita ka na hindi ba totoo yun? Diyan pa lang sa ospital. Marami na ho nagpapasalamat ho diyan dahil sa nga yun ho, kung magbabayad pa kayo niyang mga lampin na iyan, magbabayad pa kayo ng hiringgilya at magbabayad pa kayo ng kwarto, yung ward, talagang mas lalaki. Ang inyong 2 araw lang talagang 2 araw lang yan sa ospital hindi lang may 20 mil ang inyong aabutin. Hindi ba totoo ho yan? Yun ho, diyan sa Department of Health ho, diyan pa lang ho tayo ayaw ko lang maubusan ako ng oras ho dito sapagkat 1 oras lang ho tayo napakarami hong issue na dapat natin hong talakayin ho dito at sinasabi ho natin yung totoo. Hindi ho ba? Kaya nga mga kaibigan ko, wag ho tayo binubudol ho tayo ng gobyernong ito pagkatapos pagayon-gayon na lang tayo wag naman tayong haltang halata na lahat na lang ho hindi mo pa pagtitiwalain yung ating buwis na ito talagang pinapasasaan na ho sapagkat maging dito sa edukasyon. Dito na ho tayo sa edukasyon napunta dito tayo sa kalsada kanina wala pa ho tayo diyan sa mga iba pa sa mga equipment, yung procurement ng mga equipment at yung mga materyales wala pa ho tayo. Kalsada pa lang ho, construction pa lang ho ng kalsada ho yan. Sa ospital ho nasabi na ho natin yung dalawa pa lang ho na babanggit nating anomalya ho dito. Itong si Puhalte. Na 2 linggo lang ang ho nakaupo ho diyan ay tinanggal kagad. Dahil nga sa gustuhin po sisihin yung 3 billion na budget ho diyan. Para ho diyan sa gamot ho para sa TB. Yung tuberculosis curable ho yan. Hindi na ho kagaya ng dati ho. Sapagkat yan ho ngayon nagagamot na Eto ngayon dito ho tayo, pupunta na ho tayo dito sa edukasyon. Tapos, diyan ho sa mga eskwelahan, ilan na ho bang naipapagawa ng gobyernong ito dahil sa mga eskwelahan? Ang ayun, dito na nga lang ho sa rehabilitation center. Diyan ho sa mga evacuation center. Dapat bawat munisipyo ho, meron yung evacuation center o bawat bayan. Meron ho ba talaga? Ano hong ginagamit? Ginagamit yung mga eskwelahan paano yung mga estudyante na papasok? Okupado ho ng mga nasalanta ho ng bagyo, nasalanta ng mga baha.
Hindi nila magamit yung eskwelahan. Kailangan mo nang linisin ho yan. Palayasin niyo muna yung mga evacuees para ika nga magamit ho nitong mga estudyante. Kapag hindi ho magamit ho yan, napiperwisyo ng edukasyon natin. Nasaan na ho yung budget ho dito? Dapat to magiging, ay sus. Nakakaano lang ho sinasabi lang ho natin yung totoo. Sapagkat tayo ho ang ate hong adhikain ho ditong Bigwas station na ito, na Bigwas News Philippines, nagtatama ho tayo sa mali. Ang katotohanan ng serbisyong Pilipino ang ating pinaiiral ho dito. At susundan ho natin yun. Yun ho mas mabilis ng mga serbisyo. Kapag may nakikita ho ba yung mga tao, yung mga problema ho natin sa taon-taon, na yung mga programa ho ng gobyerno nagdudulot ho talaga naman ng pagdududa. Paano hindi ka magduda? Puro predictive ho yung pinapangako sa atin. Mga imposible ho yata at hindi ho yata. Ika nga'y parang multo kagaya ho niya, yun hong basura ay gagawin natin kuryente. Kailan pa ho yan? Tagal-tagal na gagawin natin kuryente yan. Ang natupad lang ho yun sa pangako patutubigan natin yung daan-daang ektarya ng kalupaan. Yun, tatubigan nga ho paano hindi matutubigan? Nag-aapawa yung mga ilog dahil nga yung budget dyan sa flood control nakulimbat na. Kaya totoo yun. Ibig sabihin, meron namang natupad. May natupad ho. Nung mapatubigan nga ho yung ektaryang kalupaan. At saka isa pa, yun, ay sabi nga ho, iipunin ho natin yung tubig. Naipunin nga yung tubig. Yun, winasiwas naman yung mga kabahayan, yung mga ari-arian ng mga mamamayang kagaling ho ng gobyerno natin Kainam. Talaga naman. Ito, ano ang resulta kasi yan ho ang magiging tanong ng taong bayan. At sinasabi ho natin ang naging resulta. Kahit na sinasabi natin, napakalaki ho ng budget. Ang lalaki ng budget to nangungutang na nga ho tayo nangungutang itong uutangin naman natin to sa 2026 1.7 trillion 1.7 trillion. Sa susunod na ba? Dadagdagan pa yung 3.3 na madadagdagan pa yata ng 7 point pandagdag ho ito sa 7.2 trillion na nauutangin. Hindi pa. Pag sa utang, talaga namang tayo mayaman. Diyan ho tayo magaling. Yan sa pag-uutang, diyan ho talaga na bihasang-bihasa ang Pilipinas, yung ating gobyerno. At hindi lang ho sa pag-uutang, at talagang bihasang-bihasa at saka talagang takam na takam, ay sa pagbibenta pa ho ng mga ari-arian nagbebenta ho ng ari-arian. Unang-una, isang halimbawa lamang yung Ethereum dyan sa Makati. Magkano ho pagkabenta ho din? 1 billion. Samantala yung confidential ho ninyo, 450 billion. Samantala, ika nga yung binibenta natin, wala pa nga ho, katiting laang yan yung halaga yan sa inyong mga confidential funds. Yung ari-arian ng gobyerno. Nagbebenta na nga ho tayo ng gold reserves ho natin. Yung ginto, nagbenta na. Yung electric facility ho dyan sa Laguna, ibinenta na rin ho. Yung hydroelectric facilities ho dyan. Benta na. Meron dyan pa sa FTI. Yung pang Manila International Airport, benta pa rin, pabihira. Okay, diyan ho tayo magaling. Yun ho ang ating nakikitang asenso. Yun ho mabilis na serbisyo. Sabi nga, ano ho ang dahilan kung bakit gayon? Ipantapal ho natin yan sapagkat malaki ang deficit ho natin. Yun nga ho, doon nga tayo nagkakatalo Hindi ho sumasapat yung koleksyon ng buwis. Kahit ikay pa magbenta ng hari-harian, kapag ka naman ikaw ay short sa koleksyon ng iyong mga buwis para tustusan ho yung pangangailangan ng gobyerno, hindi ho sapat, kaya ho tayo ay mangungutang. Kaya pagdating ng 2020, o ilang taon pa lang siguro pag susunod na taon, mahigit na 20 trilyon ang magiging utang natin.
Yung ating gold reserves yung ating international reserves ay talaga namang naghihingalo na. Naghihingalong-hingalo eh. Di tingnan nga natin, ating balikan nga, sasaglitan nga natin yung ating international reserves. Para ho malaman ho ng malaman ng taong bayan kung ano talaga yung pinagagawa ho natin. Hindi ho tayo ika nga patumpik-tumpik ho dito eh. Kailangan ho natin talaga nitong malaman sapagkat yung dalin-dali ho, talagang daling-dali eh. Yaring-yari yung ating yung international reserves ng Pilipinas halos nga ika nga masaid na. Magkano lang ho natitira ho doon sa ating international reserves? 2.4 billion dollars na laang 2.4 billion dollars na laang yung ating international reserves. Samantalang yun hong ating bansa ay meron ho dati ho meron pa hong 104.7 US dollars billion 104.7 billion dollars ho. Meron ho tayo niyang international reserves yung ating bansa. Ngayon ho ay utang-utang ng utang yung ating gobyerno nakapag-utang na ho ng 101.3 billion US dollars. Magkano ho yung utang ho natin ng Pilipinas ngayon? 19.7 trillion pesos na Ibig sabihin madadagdagan pa ito ng 3.3 di mahigit na 20 milyones ho ito sa next year ano mangyayari ho dito sa bansang Pilipinas na ito? Ika nga talagang duhapang na. Dapan-dapa na ito. Sapagkat kapag ito ay yung susumahin, yung 104.7 billion US dollars at iyon ay nagastos na ho dito yung 101.7 billion US dollars. So ang natira na lamang ho 2.4 billion US dollars. Pagka ikaw pa mangungutang naman masaside dito talagang mangangamba. Malaki hong pangangamba ito. Bago man lamang matapos itong termino ni President Bongbong Marcos Jr. Baka wala na ho itong 2.4 billion. Ika nga nalimas na. Nalimas na lang, hindi man lang natin nalalaman kung saan napunta. Kahit pa ika nga magbenta na naman tayo ng mga gold yung ginto natin, yung gold reserves natin, malamang magbebenta na naman tayo. At kung saan naman dinadala yung saan ba napunta yung mga pinagbentahan dito, wala ho tayong nalalaman. Nasaan na ho yung napagbentahan itong mga ari-ariya ng gobyerno? Meron bang resibo ito kung saan napaglaanan? Wala ho Sige. Ang sinasabi ho natin dito mga kababayan, hindi hulong kumuho yung dumidepende ho tayo dito sa koleksyon ho natin. Yung pangungulikta ho natin ng buwis. Kapag iyan sinasabing maganda ho ang koleksyon natin ng buwis. Kaya hindi na ho tayo mangungutang. Iyan ho ang ginagawa ho minsan na sukatan ng ika nga magandang pamamahala sa gobyerno. At nakikita ho yung resulta. Hindi ho yung sinasabi natin yung mga utang, yung issues na pangungutang. Yun ho wala ho tayong napapala ho dyan, yung mamamayan walang napapala ho dyan sa pangungutang sapagkat ang saan ho kinukuha yung pambayad dyan sa pangungutang, hindi ba't galing din sa bulsa ng mamamayan yan, sa buwis? Kayo ho yung nagpapasasa, yung sa gobyerno kayo namumuno Kawawa ho yung mga madlang people na sinasabi nilang nasa bababa o lalo na yung mga salaylayan, ika nga nasa middle class. Malinaw ho sa ngayon ho yun ho mga nagnakaw ho diyan sa kabalang bayan na naguta, meron ba silang pananagutan? Hindi pangiting-ngiti nga ho andyan ho sa impeachment trial mga prosecutors sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at isa pa yung mga senator judges ho. Mas malaki pa nga ho yung kanila nga yung ginagastos diyan sa impeachment trial. Doon sa kanilang pinagtatalunan na 125 billion.
Bilyon na ho ang nagagastos ho ninyo pabihira. Saan ba ho nagagaling yung ginagamit ho yung mathematics dito? Oh, bakit ho pinagpapatuloy ho yung ganiyang estilo ng gobyerno? Meron hong layunin. May maitim na layunin. Ano 'yun? Para ika nga ay talagang isusungasob talaga Talaga naman isusudsud talaga ang mukha diyan sa putikan para ika nga hindi na yan makabangon at hindi na yan makatakbo. Hindi na makagulapay. Yan ho ang estilo yan ho ang sinasabi ho natin mga kaibigan. Kapag ka ho ang pera ho ng sambayan ng Pilipino, yung buwis na sinasabi ho natin, tayo ho ay meron hong karapatan para hanapin ang resulta ho niyan. Yung ginamit ho, saan ho ba ginagamit yan? At para malaman ho natin kaya pagka hindi ho na yun ay ipipresenta ho yung mga resibo, meron ho kayong pananagutan kaya ho, nagkakaroon ho ng mga rally. Hinahanap nila yung accountability. Yung mga rally na yan talaga namang hinahanap po yan Sa ngayon, meron ho bang nanagot? Tatandaan ho ninyo, meron hong wag ho kayong makakalimot. Sinasabi ho namin sa inyo na kumuho ay sinasabi ho ninyong pinatay na ho ninyo ang Blue Ribbon Committee. Ibig sabihin ay pinatay na ho ninyo yung matuklasan yung katotohanan. Ay meron isang grupo ho dito nagbabadya. Ang sabi, hindi ho kami titigil hanggat hindi ho mahanap ang katotohanan. Sinong grupo ho yan? Hindi ho isang grupo lang. Lahat ng grupo na nagmamahal sa sambayan ng Pilipino. Sa taong bayan. Hindi pa ho yan ang pinali ho. Pagdating ng araw, meron ho pinaling mangyayari. Sapagkat ito ho dahilan ho Sanay. Pero hindi kami sanay. Pero hindi kami mangmang. Ang puso ko'y nasasaktan, nalulungkot at